Makakausap natin ngayon ang isa pa sa mga framers ng 1987 Constitution, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Sarmiento. Good evening, Corina. Good evening po sa ating televiewers and listeners. Opo, kung inyo pong nasundan ay hati ang opinyon ni Attorney Monsod at retired Justice Ascuna tungkol po dito sa pag-remand sa Articles of Impeachment back to the lower house. Iniisip ko po, kayo po ba may ibang opinyon? Ako po ay may gitnang opinyon na Corina sa dalawang nagpapanggaan opinyon, dalawang kaibigan ko, si Commissioner Monsod and Commissioner Ascuna. Kung ako pong tatanungin niyo, Corina, ito ba ay pwedeng ibalik sa Kongreso, sa House of Representatives? Sa ngayon po, may jurisdiction po, Corina, ay ang ating Senate. Yan po ang itinakda ng ating saligang batas. Since it has the sole power to try and decide, para sa akin po, pwede pong the situation is permissible to remand. Now, let me explain, Carmina, Corina. We have the constitutional perspective and the historical perspective. Ang pinanggalingan po ng ating rules on impeachment ay ang US 1787 Constitution. At sila po ay may dalawang libro na kung saan ang nilalaman ay mga rules on impeachment. The Senate Manual and the Procedures and Guidelines on Impeachment Trials. Ano pong sinasabi po sa dalawang batayan na ito? Una-una, pwede po ang to adopt unique procedures. Pangalawa po, they can act on incidental motions. Pangatlo po, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating Senado sa Estados Unidos, sa paglilitis kay Clinton at kay Trump, kay Clinton, a motion to dismiss was filed, though it was outvoted. Sa kaso ni Trump, at the beginning of the trial, a motion to dismiss was introduced. Again, this was outvoted. In other words, they can act on unique procedures and incidental motions. Kaya para sa akin po, para po ito po ay tuloy-tuloy na at hindi mahinto, hindi umabot sa Korte Suprema, the House of Representatives should act on the two issues raised in the motion to remand. Although, ang masasabi ko po, Corina, with all these incidents going on, developments, the sacred constitutional command, forthwith proceed, should always be in the mind of our senators and congressmen. Opo. So malinaw po na sinasabi ninyo that it is legally permissible. Meaning, do you think that there might be not enough basis to elevate this to the Supreme Court? Kung sinasabi po ninyo na may basehan naman sa rules na pwede po itong ibalik sa mababang kapulungan. That is correct. It is legally permissible, Corina. And to me, para ito aktuan ng ating kagalang-galang na House of Representatives, only the proceedings. At wala pong sa tingin ko ang ating Korte Suprema ang batayan para to rule on this issue. Ang ating Korte Suprema ay hands-off po. This is a political trial, an exception to judicial monopoly. Hindi po sila makakaalam. Ito po ay call ng ating Senado. Meron po ba kayong suspetsa or do you find anything suspicious about the timing? Dahil matagal na pong naibigay po ito ng mababang kapulungan sa Senado. Bakit ngayon lamang po nila ibinabalik sa mababang kapulungan na may mga quote-unquote na katanungan o issue? Corina, I agree with you. Medyo mahaba ang panahon na ito ay hindi naaktuhan, February 5. The articles were presented to the Senate, submitted to the Senate, June 2, tapos naging June 11. May delay from the perspective of the forthwith proceed, may delay nga, Corina. But again, para sa akin, Corina, since may jurisdiction na ang ating Senado, sila po ay sumumpa na, sila po ay nagtoga na, sila po ay nag-issue ng writ of summons for the Vice President to answer within 10 days. The ball has started to roll. So nag-umpisa na po, Corina, ang impeachment proceedings. So dapat tuloy-tuloy na po yan. Ayun, okay. Parang lumalabas po na meron din pong konsultasyon ng ginawa
ang Senado bago po nila niremand itong resolusyon sa mababang kapulungan. Paano po ngayon? Nasaan na po ngayon ang bola dahil ibinalik nila sa mababang kapulungan, ang sabi naman po ng speaker, deeply concerning at hindi pa nila ginagalawan ang pagbabalik na ito sa kanila ng resolusyon. Rowena, this is a suggestion. The House should just this concern ang ating speaker, ang ating mga kongresista. But for a speedy resolution of this issue, dapat po ay aktuhan yung motion to remand with the 2 certifications that are needed para pagtuloy. Tuloy po ang impeachment proceedings. The first issue is simple, Corina. May violation ba ng 1-year ban? Wala naman po eh. As a matter of fact, a resolution was issued by the House of Representatives. Number 2, can it cross over to the 19th to 20th Congress? Pwede po. May karanasan po tayo. In the case of Clinton, from 105 Congress to 106 Congress. The case of Judge Pickerson, from the 7th Congress to 8th Congress sa Estados Unidos. At ang sabi ng ating Korte Suprema sa kasong Pimentel, pwede pong tumawid because this is a non-lawmaking function. Hindi po huminto ang Senado being a continuing body. Okay, maraming salamat po, Attorney Rene Sarmiento, one of the framers of the 1987 Constitution. Thank you, sir.